tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Opisyal nang kinumpirma ng militar ng Estados Unidos ang pagkamatay ng dalawa nitong tauhang militar matapos ang isang madugong pag-atake ng Iran sa Jordan. Ito ang unang pagkakataon mula noong Marso na may nasawing tropang Amerikano sa rehiyon, kaya nagdulot ang insidente ng malaking pagkabahala sa pandaigdigang komunidad. Ayon sa opisyal na ulat ng Pentagon noong Hulyo 18 na bukod sa dalawang nasawi ay may isa pang sundalong Amerikano na kasalukuyang nawawala sa Jordan. Ang trahedya ay iniugnay sa sunod-sunod na pag-atake ng Iran gamit ang mga ballistic missile at drone laban sa mga puwersa ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa rehiyon. Agad na kumilos ang US Central Command o CENTCOM, ang sangay ng militar ng Estados Unidos na nangangasiwa sa mga operasyon sa gitnang silangan. Sa opisyal nitong pahayag, iniulat na 4 pang sundalo ang nasugatan at dinala sa mga ospital sa Jordan. Nakalabas na rin sila matapos mabigyan ng kinakailangang lunas. Bilang tugon sa pagkamatay ng mga sundalo, naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong serye ng mga pag-ataking panghimpapawid laban sa mga target na kaugnay ng Iran. Ayon sa CENTCOM, layunin ng operasyon na parusahan ang mga responsable at pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga pag-atake sa rehiyon. Nagsimula ang operasyon ng alas 10 ng gabi GMT noong Hulyo 18 na nakatumbas ng alas 6 ng umaga ng Hulyo 19 sa Pilipinas. Sinabi ng CENTCOM na kabilang sa mga layunin nito ang pagprotekta sa mga komersyal na sasakyang pandagat na dumaraan sa estratehikong Strait of Hormuz. Bukod sa pagprotekta sa mga pandaigdigang ruta ng kalakalan, sinabi ng CENTCOM na ang operasyong militar ay tugon din laban sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Gayunman, patuloy pang sinusuri kung aling partikular na unit o grupo ang direktang responsable sa pag-atake sa Jordan. Samantala, iniulat ng Mehr News Agency ng Iran na nagsagawa ang Estados Unidos ng pag-atake malapit sa Sirik sa timog ng Iran. Gayunman, wala pang kumpirmadong ulat tungkol sa mga nasawi o malawakang pinsala sa infrastruktura sa lugar. Matatagpuan ang Sirik malapit sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang lagusan para sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Humigit kumulang 1/5 bahagi ng supply ng langis sa buong mundo ang dumaraan sa lugar na ito, kaya anumang paglala ng tensisyon ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa presyo ng langis at gasolina. Bago muling sumiklab ang labanan, nagkaroon ng pansamantalang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Noong kalagitnaan ng Hunyo, nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan na nagdala ng ilang linggong katahimikan sa Persian Gulf. Gayunman, muling nasira ang marupok na katahimikan dahil sa patuloy na paglala ng tensiyon sa Strait of Hormuz. Nagpahayag si Pangulong Donald Trump ng matinding kalungkutan sa pagkamatay ng dalawa nitong tauhang militar. Ayon sa kanya, isa itong napakalungkot at masakit na pangyayari para sa Estados Unidos. Binigyang diin din niya ang sakripisyo ng mga sundalong nag-alay ng kanilang buhay habang naglilingkod sa kanilang bansa. Nagbigay rin ng pahayag si kalihim ng Depensa Pete Hegseth sa platapormang X. Ayon sa kalihim, hindi mawawalan ng kabuluhan ang sakripisyo ng mga nasawing sundalo. Sinabi niyang lalo lamang nitong patitibayin ang determinasyon ng Estados Unidos na labanan ang mga banta at ipagtanggol ang pambansang seguridad nito. Dahil sa mabilis na lumalalang sitwasyon, naglabas ang US State Department ng panibagong worldwide caution. Pinayuhan nito ang mga mamamayang Amerikano sa buong mundo, lalo na ang mga nasa gitnang silangan, na mag-ibayo ng pag-iingat at manatiling mapagmatyag. Mula nang magsimula ang serye ng mga labanan noong huling bahagi ng Pebrero, umabot na sa 16 ang bilang ng mga sundalong Amerikanong kumpirmadong nasawi. Mahigit 400 naman ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat. Ipinapakita ng patuloy na pagtaas ng bilang na ito ang lumalalim na pakikibahagi ng militar ng Estados Unidos sa digmaan sa rehiyon. Para sa mga Pilipino, may malaking epekto ang paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan. Libo-libong overseas Filipino workers o OFW ang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa rehiyon, kabilang ang Jordan. Ang anumang paglawak ng labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay maaaring maglagay sa panganib sa kaligtasan at kabuhayan ng ating mga kababayan. Dapat patuloy na subaybayan ng mga Pilipino sa Jordan at mga karatig bansa ang mga opisyal na abiso ng Department of Foreign Affairs o DFA at ng mga embahada ng Pilipinas. Pinayuhan silang manatiling alerto, umiwas sa mga lugar na may kaguluhan at makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na embahada kung kinakailangan
Balikan natin ang mga technical na detalye ng pag-atake. Ang paggamit ng Iran ng mga makabagong drone at mga missile na may mataas na katumpakan ay nagpapakita ng lumalawak nitong kakayahang magsagawa ng mga pag-atake sa malalayong target. Ang mga sandatang ito ay maaaring lumipad sa mababang taas at gumamit ng masalimuot na ruta upang mahirapan ang mga sistema ng depensang radar na matukoy ang mga ito. Gayunman, kailangan pa rin ng mas malalim na investigasyon upang malaman kung paano nakalusot ang mga sandata sa depensa ng base sa Jordan. Matagal nang itinuturing ang Jordan na isa sa pinakamahalaga at pinakamaasahang kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan. May ilang estratehikong base militar sa bansa kung saan nagsasanay ang mga tropang Amerikano at nakikipagtulungan sa hukbo ng Jordan laban sa mga grupong terorista tulad ng ISIS. Dahil dito, ang pag-atake sa loob ng teritoryo ng Jordan ay itinuturing na paghamon hindi lamang sa Estados Unidos kundi maging sa soberanya at seguridad ng Jordan. Nangangamba ang ilang taga-Suri na maaaring madagdagan ang panganib na madamay ang Jordan sa mas malawak na labanan. Nananatili namang isa sa pinakamahalagang estratehikong lagusan sa mundo ang Strait of Hormuz. Humigit kumulang 20% ng pandaigdigang supply ng langis ang dumaraan dito araw-araw. Ang anumang banta sa lugar ay maaaring magpataas sa presyo ng gasolina, transportasyon at mga pangunahing bilihin maging dito sa Pilipinas. Ang malaking tanong ngayon ay kung hahantong ba ang insidente sa isang ganap at direktang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Bagamat kapwa nagpapakita ng lakas militar ang dalawang bansa, naniniwala ang ilang eksperto na sinusubukan pa rin ng magkabilang panig na iwasan ng isang malawakang konfrontasyong maaaring magdulot ng napakalaking pinsala. Ngunit sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, mahirap nang pigilan ang galit at pagnanais na gumanti ng magkabilang panig. Ang pagkamatay ng mga sundalo ay naglalagay ng matinding pressure sa pamahalaan ng Estados Unidos na magpakita ng mas matatag na paninindigan. Nagbabala naman ang Iran na hindi ito uurong sa harap ng anumang pag-atake sa sarili nitong teritoryo. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa gitnang silangan at ang magiging epekto ng mga ito sa Pilipinas lalo na sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa rehiyon. Manatiling nakatutok sa ating himpilan para sa mga pinakabagong ulat at mas malalim na pagsusuri sa mga halagang pandaigdigang balita. Formal nang inakusahan ng pamahalaan ng Kuwait ang Iran ng pagsasagawa ng mararahas na pag-atake laban sa mga sibilyan at kritikal na infrastruktura ng bansa, partikular na sa mga pasilidad ng kuryente at supply ng tubig. Nagdulot ang matinding akusasyong ito ng malaking pangamba sa buong rehiyon dahil sa banta ng mas malawak na kaguluhan. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Kuwait, mariin nitong kinondena ang serye ng mga pambobomba ng Iran sa teritoryo ng bansa. Ayon sa kagawaran, ang paulit-ulit na pagpuntirya sa mahahalagang pasilidad ay isang tahasang paglabag sa pandaigdigang batas. Binigyang diin ng Kuwait na ang ganitong uri ng agresyon ay nagsasapanganib sa buhay ng mga inosenteng sibilyang walang kinalaman sa labanan. Kasabay nito, kinumpirma rin ng Kuwait Petroleum Corporation na isang kritikal na pasilidad sa sektor ng langis ang paulit-ulit na binomba. Nagdulot ang pag-atake ng malaking pinsala sa mga kagamitan at ikinasugat ng ilang manggagawa na agad dinala sa pinakamalapit na ospital. Dahil sa tindi ng pagsabog, napilitan din ang pamahalaan na ilikas sa mga residente mula sa mga kalapit na komunidad. Inihayag naman ng kagawaran ng kuryente, tubig at enerhiya ng Kuwait na isa pang planta ng kuryente at pag-aalis ng alat sa tubig dagat ang tinamaan sa tinawag nitong isang marahas at mapanirang pag-atake. Isang malaking sunog ang sumiklab sa loob ng pasilidad matapos ang pagsabog. Agad na kumilos ang mga otoridad upang maapula ang apoy. Pansamantala rin nilang pinatigil ang ilang generator upang maiwasan ang mas malalang sakuna sa loob ng planta. Napakahalaga ng mga plantang nag-aalis ng alat sa tubig dagat sa Kuwait dahil dito nagmumula ang halos 70% ng supply ng maiinom na tubig ng bansa. Sa prosesong ito, inaalis ang asin mula sa tubig dagat gamit ang mga makabagong pansala at iba pang teknolohiya. Bago ang insidenteng ito, inatake na rin ang isa pang katulad na planta noong Hulyo 20. Dahil dito, nanawagan ng pamahalaan sa mga mamamayan na magtipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Sa kabila ng mabibigat na akusasyon mula sa Kuwait, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Iran at wala pa itong inilalabas na opisyal na pahayag o reaksyon tungkol sa issue. Ipinapakita ng pananahimik na ito ang masalimuot na kalagayang diplomatiko sa rehiyon habang patuloy na nagmamasid at naghahanda ang magkabilang panig sa kanilang susunod na hakbang sa gitna ng lumalalang krisis sa Gulpo.
Bago pa man inilabas ang akusasyon ng Kuwait, sinabi ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na naglunsad ito ng mga misil at drone laban sa mga pasilidad militar ng Estados Unidos. Kabilang umano sa mga pinuntirya ang mga hangar, paradahan ng eroplano at imbakan ng gasolina ng Estados Unidos sa isa airbase sa Bahrain. Sinabi rin ng IRGC na tinarget nito ang mga base na sumusuporta sa hukbong dagat ng Estados Unidos sa Al-Ahmadi sa Kuwait. Ayon sa IRGC, matagumpay nitong nawasak ang isang sentro ng impormasyong paniktik na ginagamit ng mga puwersang kalaban sa Bahrain, gayon din ang isang mahalagang sentro ng komunikasyon ng Estados Unidos sa Kuwait. Sinabi nitong bahagi ang serye ng mga pag-atake sa ganting salakay laban sa mga operasyon ng Estados Unidos sa rehiyon. Bukod dito, sinabi rin ng IRGC na pinuntirya nito ang mga imbakan ng gasolina sa Al-Azraq Air Base sa Jordan. Sa kabilang panig, kinumpirma ng militar ng Jordan na matagumpay nitong naharang ang 10 misil ng Iran na pumasok sa himpapawid ng bansa at nagtangkang sumalakay sa teritoryo nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng hukbo ng Jordan, walang naitalang pinsala sa ari-arian at wala ring nasugatan sa kanilang mga mamamayan dahil sa mabilis na pagkilos ng sistema ng depensang panghimpapawid laban sa mga papasok na misil. Sa oras ng pag-uulat, ang US Central Command o CENTCOM na nangangasiwa sa mga operasyong militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan ay hindi pa nagbibigay ng komento tungkol sa mga pahayag ng Iran. Gayunman, kinumpirma ng CENTCOM na patuloy na umaatake ang mga puwersa nito sa mga pasilidad ng radar, suportang lohistikal at mga imbakan ng armas ng Iran. 7 sunod-sunod na gabi nang isinasagawa ang mga operasyong ito upang pahinain ang kakayahang militar ng Iran. Muling sumiklab ang mga sagupaan matapos akusahan ng Iran ang Estados Unidos ng pambobomba sa mga paliparan, estasyon ng tren at mga tulay sa katimugang bahagi ng bansa. Nagbabala rin ng Tehran na handa itong pumasok sa yugto ng malawakang pag-atake bilang tugon kung ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang mga pag-ataking panghimpapawid sa mga susunod na araw. Lalo nitong pinataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Winakasan ng kasalukuyang kaguluhan ang 3 linggong katahimikan sa rehiyon ng Gulpo matapos magkaroon ng kasunduan ang Estados Unidos at Iran noong Hunyo. Nagbigay sana ng pag-asa sa pandaigdigang komunidad ang maikling panahong ito ng katahimikan. Gayunman, mabilis ding naglaho ang pag-asang iyon nang muling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga estratehikong rutang pandagat na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Nagsimulang muling uminit ang sitwasyon nang makipagtulungan ng Estados Unidos sa Oman at sa International Maritime Organization upang magtakda ng bagong ruta para sa mga barko sa timog ng Strait of Hormuz. Layunin ng bagong ruta na hikayati ng mga barkong pangkargamento na dumaan sa teritorial na karagatan ng Oman upang maiwasan ang mga banta ng pag-atake. Gayunman, ikinagalit ito ng pamahalaan ng Iran dahil sa pagbabago ng rutang pandagat. Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos ng pagdidikta ng sarili nitong kagustuhan sa pamahalaan ng Oman sa pamamagitan ng pagpilit sa mga barko na gumamit ng tinatawag nitong iligal na ruta sa timog. Dahil sa mga pagbabagong ito, maraming barkong pangkargamento ang inatake habang dumaraan sa Strait of Hormuz. Nagbunga ito ng sunod-sunod na ganting atake sa pagitan ng mga puwersa ng Estados Unidos at mga puwersang militar ng Iran. Itinuturing ang Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalaga at pinakakritikal na rutang pandagat sa buong mundo. Malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis ang dumaraan sa lugar na ito. Ang anumang kaguluhan sa naturang ruta ay direktang nakaaapekto sa pandaigdigang ekonomiya at maaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ipinapakita ng patuloy na militarisasyon at mga pag-atake sa mga barko kung gaano kabulnerable ang estratehikong lagusang ito. Matapos muling sumiklab ang marahas na labanan, ipinatupad muli ng Estados Unidos ang pagharang sa mga daungan ng Iran upang mapigilan ang kalakalan ng bansa. Layunin ng hakbang na ito na pahinain ang ekonomiya ng Iran at limitahan ang kakayahan nitong pondohan ang mga operasyong militar at mga grupong sinusuportahan nito sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Bilang ganti sa pagharang ng Estados Unidos, nagbanta ang Islamic Revolutionary Guard Corps na haharangin at ganap na patitigilin ang lahat ng aktibidad ng pagluluwas ng enerhiya mula sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Nagdulot ang matinding bantang ito ng malaking pangamba sa mga bansang umaasa sa langis mula sa rehiyon kabilang ang Pilipinas dahil maaari itong humantong sa isang malawakang krisis sa enerhiya. Hindi lamang sa gitnang silangan nararamdaman ang epekto ng krisis, kundi maging sa pandaigdigang merkado ng pananalapi at enerhiya.
Naghahanda na ang mga bansa sa Asya na lubos na umaasa sa pag-aangkat ng krudo para sa posibleng epekto nito sa kanilang mga lokal na ekonomiya. Ipinapakita ng patuloy na kawalan ng katiyakan kung gaano kabilis maapektuhan ang buong mundo ng mga kaguluhang nagaganap sa malalayong rehiyon. Nanawagan ng iba't ibang bansa at mga pandaigdigang organisasyon na maghinahon at magpairal ng pagpipigil ang magkabilang panig upang maiwasan ang isang ganap na digmaan sa rehiyon. Binigyang diin ng mga eksperto na diplomasya pa rin ang pinakamainam na paraan upang malutas ang sigalot, maprotektahan ang mga sibilyan at mapanatili ang katatagan ng pandaigdigang ekonomiya na kasalukuyan ng humaharap sa maraming hamon. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan sa Kuwait at sa buong gitnang silangan. Pangunahing tututukan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa rehiyon at ang posibleng epekto ng krisis sa Pilipinas.